ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga mga kabombo, mga ka-Star Nation. Pansamantala muna tayong papat lang sa mga regular na palatuntunan ng Bombo Radio Philippines upang ipagpatuloy ang atin hong tampok na The Vote 2025. Ito ho ay election information campaign ng Bombo Radio Philippines, bahagi ng ating serbisyo publiko, at muli tayo magtatampok ng isa na naman sa mga kandidato para sa national position. Si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Everly Rico. Bombo Ever. At dahil nga Bombo Dennis 82 days na lamang ay halalan na, mas pinalawak pa natin ang atin pong information campaign gamit po ang lahat ng digital platforms ng Bombo Radio Philippines. At sa pagkakataong ito, makakapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang isang retiradong militar, retired Colonel Ariel Querubin, Medal of Valor awardee for leading a military operation. Malaki ito. Tandang-tanda ko ito. Noong mga panahon na yon, nasa 300 Moro Islamic Liberation Front fighters yung kanilang nakasagupa doon sa Lanao del Norte. Hindi ko na iisa-isahin yung kanyang mga achievements dahil baka hanggang page 3 yung ating babasahin dahil napakarami nito. Siya yung bimedaled na sundalo na tinagurian nga na napakarami na mga award na kanyang nakamit. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. Welcome to the program, Colonel Ariel Querubin. Maganda umaga sa iyo, Dennis at Everly. And sa lahat po ng mga tagapakinig at nanonood po ng inyong napakagandang programa. Okay. Colonel, kailangan na pumili ng isang panibago o isang set ng mga uupo bilang senador. At bakit nyo napili ang pagtakbo bilang senador? May ibang mga posisyon available, may paparating na din yung 2028 elections, and of course, meron ding mga sa Congress, may mga party list organizations. Alam ko may mga advocacy din po kayo. Kailan na isip ni Colonel Querubin na nais niyang tumakbo dito ho sa paparating na eleksyon? At ano yung mga pagbabago na inyo pong isinusulong o advocacy? Alam po ninyo, noong 2010, tumakbo naman din tayo noon, di ba? Ang diferensya lang noon, ano tayo noon? Nasa loob tayo ng kulungan. At I was never allowed to campaign, not even once. No? I had that handicap. At mula noon, nung na-release na tayo sa kulungan, we almost made it pala, no? Kasi 2 weeks before the 2010 elections, we were considered winnable. Ngayon, nung nakalabas na tayo, nakalaya tayo, I joined the corporate. No? At inoobserbahan pa rin natin, yung mga nagdaan na mga panahon, wala rin naman masyadong nabago. You know what, sabi ko nga, sino ba sa mga tumatakbo ang nakaranas ba nung pinagdaanan ko? Kasi ako, nakita ko, naramdaman ko yung kahirapan sa kanayunan. No? Tumira ako sa Hulo, Basilan, Tawi-Tawi. Nasubukan ko rin Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Camarines Sur, Camarines Norte, and Southern Palawan. Dito naman sa Central Luzon, naandyan tayo sa Bataan noon at Zambales. Ano ba ang nagdala sa atin diyan sa lugar na yan? Diyan po napakalakas noon ang insurgency problem natin. At yung sabi ko kanina na naranasan ko, nakita ko at naranasan ko yung kahirapan, alam ho ba ninyo na ang nagdulot dito korupsyon? Kaya tayo marami naghihirap, korupsyon. Hanggang ngayon, korupsyon pa rin ang issue natin. At doon nakita ko na nung naudyukan tayo, no? Nagkaroon tayo ng, nagbigay sila ng manifesto sa atin na signed by more or less 2,000 retired senior officers, men in uniform, 25 of whom were 4-star generals. Ang sabi nila, Ariel, we stand united with you to fight corruption, at lift the living conditions of the poor, and to protect our sovereignty. Kasi nakikita namin sa iyo na you can unify the Filipino people.
So, ang sabi sa akin, siyempre, alam nila nasa comfort zone tayo. And sana tanggapin mo itong hamon namin kasi yung mga pumirma doon sa iba na yun sa manifesto na yan, some of them are public servants but they belong to different political parties. So ibig sabihin, this is now unity beyond politics. Ang sagot ko Sir, sanay po tayo na iniiwan yung ating comfort zone. Kung titignan niyo yung record ko, nauna ako nagkapitan. No, bakit ako nahuli naman sa promotion? Kasi mahilig talagang naninindigan tayo sa ating paniniwala na kung mayroon tayong nakita na isang bagay na dapat ituwid natin, umaalma ko na dapat talaga ituwid natin ito, ganyan. So 2 beses tayo nakulong, no? 2 beses nakulong dahil lumalaban tayo sa korupsyon, no? At naninindigan tayo sa ating paniniwala na nasubukan na rin natin namatay, nadala na ako sa morgue, clinically dead. But you know what, sabi ko nga, bakit hanggang ngayon, yan pa rin ang problema natin. Corruption pa rin. Kaya I cannot just take this sitting down. So sabi ko, Sir, iiwan ko yung comfort zone ko. I'll take the challenge. Ngayon ang tanong, bakit kamo national? Mas maganda yung aking magiging maitutulong, maiambag sa ating bayan kung sa national tayo kasi mas marami tayong matutulungan. No? Kung sabihin mo, Congress ka lang o executive, doon lang yung area na kaya mong yung mga kababayan natin hanggang doon lang. Pero kung nasa Senado ka, mas marami kang matutulungan. Dahil ngayon, ang kailangan natin sa Senado, isang matapang na senador na kaya talagang lumaban ba na ipaglaban yung kapakanan ng taong bayan at matapang niya na lalabanan din. Gaya nito, mapapansin mo, ang dami investigasyon. Pagka nakapagka sila ng malaking pangalan, tumitigil na sila. Meron na ba nakasuhan ng mga hoarders, mga smugglers? Ang dami investigasyon, di ba? So yan, Dennis, ang pinanggagalingan natin kung bakit yung Ariel nag-decide na tumakbo sa Senado. Okay, ang aking katandem ho dito, si Bombo Everly. Meron din mga katanungan. Bombo Ever? Yes po, naimbag nga daw, Colonel. Sa kabatiran po ng atin pong mga tagapakinig at nanonood po sa atin ngayon, nakilala po kayo sa mga award po ninyo na nakamit at sabi nga po nila kayo po yung may pinakamarami pong nakamit na pagkilala during your time sa Armed Forces of the Philippines. Pero may time po ba na nagsisi po kayo na mapabilang po kayo sa 2006 po na Fort Bonifacio Standoff, Colonel? Alam mo, naimbag na bigat mo, Everly. Among gakwa, wala akong pinagsisisihan sa lahat ng ginawa ko, no? At ang ko lang diyan, sabi ko nga, ang pwede ko lang ipamahagi I have learned bitter lessons about all of this, no? And yun yung pagka binabalikan ko yan, ayaw ko na maulit-uli yung nangyari noon na kapwa mo sundalo ang kalaban mo. You know what? That animosity that was created from soldiers fighting each other took many years to heal. Kasi yung mga naputulan ng kamay doon, every time na maalala nila yung madugo na labanan noon. Naputulan ng paa. Yung iba, magkapatid, no? Yung isang kapatid niya namatay. No? So yan yung mga lessons na sabi ko, it was bitter lesson. But I have no regrets because I was willing to die for what I believed was right. Okay. Sa pagkakataong ito, Colonel, bigyan niyo po kami ng pagkakataon naman na mapatanong natin yung ating mga himpilan. Ito, kababayan po ninyo ito, dyan sa lalawigan ng Pangasinan din, maliban kay Bombo Everly, itong ating pagtatanungin sa pagkakataong ito. May question din po, manggagaling sa Bombo Radio Dagupan. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Kerubin. Si Bombo Laimi Perez po ito ng Bombo Radio Dagupan. Bilang dating kumontra sa Arroyo Administration, kaya po ba ninyong makatrabaho? Ito po si former President Gloria Arroyo at ang kanya pong mga trusted officials noon na nasa gobyerno pa rin hanggang sa ngayon. Magandang umaga rin sa iyo. Una, gusto ko sana ipaalam sa lahat ng mga nakikinig na ipinanganak ako dyan sa Dagupan. At balikan natin yung katanungan mo.
Kung handa ba ako na makipagtulungan, you know what, I have moved on. In fact, wala lahat ng mga lahat ng mga sabihin na natin, nagkaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan ng mga panahon na yon. I have moved on, meaning sabi nga nila, if you love God and thy neighbor, no? So hindi mo pwedeng sasabihin na mahal mo ang Diyos pero galit ka pa rin sa kapitbahay mo, galit ka pa rin sa nakalaban mo. I have moved on. So handang-handa tayo na makipagtulungan sa kanila. Alright. Colonel, mula po dyan sa may Luzon area, dumako naman po tayo sa amin pong himpilan sa may Western Visayas. May katanungan din po ang Bombo Radio Bacolod. Go ahead with your question. Mayong aga, Colonel. Bombo Jairi po ng Bombo Radyo Bacolod. Ano ang nakikita niyong solusyon para sa problema natin sa West Philippine Sea? Dapat na ba tayong muling maghain ng mga kaso laban sa China o idadaan pa rin po ba ito sa dialogo? Maganda umaga rin, maayong umaga sa inyo. Alam mo yung ano natin dito sa West Philippine Sea na yan. Sabi ko nga yung problema diyan hindi naman naging overnight, no. Ano yan, mahaba na kung pagkukwentuhan natin yan. Kaya lang idiretso ko na. Yung labanan ngayon diyan is all about preponderance of forces. Maliit lang yung pwersa natin ngayon dahil nga sa napabayaan natin yung mga security and defense forces natin. At nag-concentrate lang tayo dito sa internal problem natin kung saan inuna natin yung modernization ng mga ground forces. Ngayon, nagsishift na tayo sa external threat. Yung Self-Reliance Defense Posture Revitalization Act that was recently signed, that is a welcome development, meaning ayun ang first step in the right direction dahil pwede na natin umpisahan na magpalakas ng sarili natin kasi we can never be forever dependent on any superpower. Alam niyo sa ngayon kasi we are left with no other option dahil pagka binubuli kanila, you have to look for a big brother, and ito yung sitwasyon natin ngayon. Hindi nga tayo pwedeng tumindig na laban sa kanila kaya dinadaan natin sa diplomasya. Tama yung ginagawa natin ngayon kasi kung titignan mo dahil nga sa very transparent tayo, every time na nabubuli tayo, yung ibang bansa nagsisimpatya sa atin. So, yan yung kaya pa natin na gawin sa ngayon. Pero pagdating ng araw, sabi ko sana nakakatindig tayo on our own. Dahil yung ating posisyon dito sa West Philippine Sea na ito, very strategic, na pinag-aagawan tayo ng mga superpower. Kung kaya natin tumayo ng sarili natin, mas marami tayong concessions na makukuha sa kanila. So sa ngayon, yan muna ang dapat unahin natin. Paano? Dapat i-modernize natin yung mga defense and security forces dyan sa West Philippine Sea. Unahin natin yung Coast Guard natin, Navy natin, Air Force natin. And even yung mga PNP Maritime na yan, even yung mga Bureau of Fisheries na mga, papansinin ninyo yung mga barko na ginagamit ng China na sabi nila mga fishing vessels. Kung titignan mo, they're all militias, no? Na nagpapanggap lang sila, kunwari, ng mga fishing vessels. Pero ang dami nilang barko dyan sa atin. Isa, dalawa, siguro sa pinakamarami na 4, no? So yan muna ang unahin natin na dapat mabilisan natin na instead na binubulsan nila yung pera ng taong bayan, unahin natin yung pagbigay ng malaking pondo, no? Pero pansyahin din nila kasi sabi nga nila, hindi rin naman dahil nasa batas natin na dapat yung edukasyon yung mauna. Pero kahit ngayon sa ganitong sitwasyon, dapat naman pag-ukulan nila ng pansin, no? Priority, yung problema natin sa West Philippine Sea. Okay. Balik po sa akin, Colonel. Ano naman po yung masasabi po ninyo doon sa mga opisyal mismo na nagsasalungatan hinggil ho dito sa usapin ng West Philippine Sea? Kahit nga yung pangalan na West Philippine Sea, hindi ho nagkakaintindihan minsan yung ilang mga opisyal, pare-parehong nasa gobyerno. Ano ho ang inyong posisyon
dito sa tawag ng West Philippine Sea dyan sa parte ng karagatan na atin hong nasa loob mismo ng Exclusive Economic Zone, Colonel? Nakakalungkot lang na ganyan yung naging nangyayari. No? Parang tayo mismo, hindi tayo nagkakaisa dito sa pag-assert natin ng ating sovereign rights sa West Philippine Sea. Alam niyo, nung bagong report pa na ako sa Marines, naandyan na ako sa West Philippine Sea na yan. Umalis kami dyan, 1985, nung dinala kami sa Bicol, kung saan nga lumakas yung insurgency sa Bicol. And being a Marine officer and part of that unit, yung Marines kasi was a very effective maneuver force. So tinanggal kami diyan, pinalitan kami ng Naval Construction Brigade. Mula noon napabayaan na natin 'yan, yung West Philippine Sea. Bumalik tayo diyan, naging operations officer tayo, naging intelligence officer tayo ng Western Command at nung naging battalion commander na ako 1999 bago ako pumunta ng Central Mindanao, naka-encuentro kami ng mga NPA dito sa Quezon, Palawan. Konting yung West Philippine Sea na yan. No? Ang nakalagay doon sa laptop na initially hindi namin nabuksan pero pinabuksan namin sa iba pagbalik. Nakalagay doon CPP-NPA strategic plans. Nakaka-alarma kasi nakalagay doon strengthen foothold along the shorelines. So meaning yung mischief fleet nakuha na ng China 1995. So meaning hindi naman kailangan matalino para mag-assess nito. It has something to do with the mischief reef kung saan very ideal yan na transshipment point ng firearms, ng drugs, illegal drugs at even yung mga smuggled goods. No? Ngayon, ano ba ang CPP-NPA? It's Mao-oriented, Mao-inspired. Yung ating secessionist group, particularly yung MNLF, allegedly yung mga baril nila nung una binibigay sa kanila ng Pakistan. Surrogate of China. Diyan mo makikita na very deliberate ng ginawa sa atin ng China na guluhin tayo internally para naman mawalan tayo ng focus dito sa West Philippine Sea. So, dapat panindigan natin to, nagkakaisa tayo, nasabihin natin, amin yan, atin yan. Kasi kung tayo hindi binubuli diyan, you can just imagine kung ano yung economic benefits na may ibibigay sa atin pag inayaan tayo na mag-explore, mag-exploit at i-harness lahat na resources dito. Would you believe, yun sa Malaysia, nagbebenta lang tayo ng 20 pesos a liter na gasolina. Bakit kamo? 1 million barrels na nakukuha nila sa kanilang exclusive economic zone. That's South China Sea. Whereas dito sa atin, ilan? 6,000 barrels a day lang. So ang bentahan natin ng gasolina, umaabot pa ng 60, di ba? 3 times higher. So yan yung mga dapat natin na pag-ukulan na nagkakaisa tayo para sabihin, amin yan. No? Ilaban natin yung ating sovereign rights dyan sa West Philippine Sea na yan. Okay, may katanungan din ho ang aming himpilan mula dyan sa parte naman ng Mindanao. Ito, ang Bombo Radio Coronadal with your question to Colonel Querubin. Go ahead. Mayong aga, Bombo Donald po ito ng Bombo Radio Coronadal. Colonel, bilang isa sa mga sundalong nakaranas ng near-death situation, kung saan maraming operasyon na rin po ang inyong inabot, ano po ang rekomendasyon ninyo para ma-improve po ang healthcare system dito sa Pilipinas? Mayong aga rin sa'yo. Alam mo, yung healthcare na yan, una-una, iano natin kasi nalaman natin yung PhilHealth, binawasan nga ng pondo. Alam ba ninyo na yung PhilHealth na yan, dapat dinadagdagan pa o sinusubsidize ng ating gobyerno ang PhilHealth natin kasi marami naman hindi nakakabayad na yung mga hindi nila makaya na magbayad ng mga premiums o whatever na dapat nila yung iambag dyan. Yan dapat ang sinusubsidize ng ating gobyerno kasi kung titignan mo gaya sa akin senior citizen na napakamahal kaya ng gamot na yung maintenance natin. So dapat talaga ituloy natin na ibigyan pa ng pondo yung PhilHealth na yan at hindi natin bawasan. Ngayon kung sabi nila sobra-sobra naman yung budget nila. Bakit naman kamo
nagkakaroon sila ng mga utang sa mga ospital. So ibig sabihin, nami-mismanage din nila. So dapat balasahin natin yung mga naandyan sa PhilHealth para maiayos naman yung patakbo nila at hindi yung ganyan na nababawasan sila ng pondo. Alright. Colonel, isa din pong malaki po ngayong pinag-uusapan sa ating bansa itong usapin ng impeachment sa ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Naniniwala po ba kayo, Colonel, na dapat po itong agad na aksyonan na ng Senado o kailangan pong hintayin po yung pagbabalik pa ng sesyon sa buwan ng Hulyo o kaya naman ay dapat po bang humawak nito ito pong outgoing senators, Colonel? Una muna sabihin ko na yung posisyon natin dito mulat sa poll is yung impeachment kasi very divisive yan. At kahit naman nung nangyari nga kay na-impeach natin si Chief Justice Corona nung time, ano ba ang nangyari noon? It's a political exercise, di ba? Bandang huli na-clear siya. So ano bang mga lessons na natutunan natin dito sa mga impeachment na yan? Kung merong kang kaso, di dapat na lang i-file yan sa dapat na kinakakulang korte. Kasi ano yan no? Ang daming pwede mag-address ng mga problema na yan kung totoo talaga na may kaso. Kaya lang dinaan mo sa impeachment. Ako, granting kunwari na manalo tayo, I cannot really magsabi ba kung pabor tayo sa impeachment na yan kasi lalabas yan na may bias ka na. At tayo naman very clear yung position ko dito na pagdating ng araw, kunwari na maging husgado tayo dahil senador tayo, we will be impartial at hindi tayo hindi natin dapat wala tayong sinasaydan dito. Dahil nga judge ka. So you have to really base everything on the merits of the case. Kung ano yung ebidensya dyan, no? At kung mamadaliin mo na parang very obvious na it's all politics, no? And yan ang nagdi-divide sa ating bansa ngayon. Napaka-divisive ang politics natin. Very toxic. Okay. Colonel, eto naman, isa pang mahalagang usapin na ngayon ay natatalakay the past weeks kasi may mga bills hinggil dito. Yung parusang bitay para dun sa mga corrupt public officials. At ang parusa raw ay gusto nila firing squad. Kayo anong posisyon po ninyo dito dahil kayo dati sa hanay ng militar at matindi yung disiplina. Sa tingin ninyo, may pag-asa kayang makapasa ang ganitong klase ng panukalang batas knowing na ngayon wala talaga tayong existing na death penalty sa Pilipinas? Wala na masama. Ihain mo yung batas na yan. Sa akin nga, sabi ko, kung nagnakaw ka ng 5 million, putulan ka ng kamay. Pagka nagnakaw ka ng 10 million, putulan ka ng paa. At kung 50 million ang ninakaw mo, tama yon. No? Death by musketry. Kasi sinubukan natin yan kay Lim Seng nung araw yung drug lord, di ba? Nung pinatay siya sa public na fire, death by firing squad. Death by musketry. Di ba tumino? Wala lahat, walang drugs, wala lahat yan. So sa atin, no? Depende yan. I-file natin yung batas na yan kung mapasa at maging then okay. Pag hindi, then nasa demokrasya tayo So, maaring yung mga ganyan na problema, drastic measures din ang kailangan. Alright. Colonel, isa din po ito sa mahalaga para sa sektor po ng mga manggagawa po sa ating bansa. Ano po yung inyo pong nakikitang solusyon sa patuloy po na pag-alis sa bansa ng ating pong mga kababayan para makapagtrabaho? At ano din po yung nakikita nyong magiging plano po ninyo para masolusyonan itong problema po sa trabaho dito sa ating pong bansa? Yan, napakaganda nung katanungan na yan kasi kung titignan mo, maraming pwede natin maibigay na trabaho o yung livelihood, no? Kasi nga iaminin natin na kaya maraming nagre-rebelde kasi wala nang trabaho sila, walang livelihood, no? At ano ba ang dahilan na nag-aalisan yan? Totoo yan kasi wala na tayong maibigay na trabaho.
At yung pagbibigay ng ayuda, panandalian lang yan na solusyon. Dapat talaga livelihood. Maraming pwedeng gawin, no? Meron na yung isang napakalaking conglomerate nga, ginawa niya. Nagtayo siya ng mga industrial hubs all over the country para kahit papano yung mga kababayan natin na nasa kanayunan, hindi na kailangan pumunta sa urban centers para magtrabaho. At nawawalan din ng mass base. Ngayon ang nangyari, di ba? Nawawalan ng mass base yung ating mga kapatid na nagre-rebelde, na nagre-recruit kasi may trabaho na yung mga tao. At tignan ninyo ngayon kasi yung online selling, di ba? Napakalaki na ano yan na pwedeng gawin. At dapat i-ano natin, suportahan natin yung mga ganun na trabaho kasi kailangan na natin na mag-level up din kasi yan ang kalakaran ngayon, no? May ano ka. Basta kailangan lang, importante lang na sabi nila, don't give them fish but teach them how to fish. Ayun. Okay. Colonel, paano po ninyo naman maisusulong yung anti-political dynasty dito sa ating bansa? Lalo't ilang dekada na ho ito. Hindi ito makausad sa Kongreso dahil dyan mismo maraming magkakamag-anak. Ano ho? Kayo ho ba? May kamag-anak din ho ba kayong kasabay po ninyong tumatakbo ngayon o kasalukuyan na nasa posisyon, Colonel? Wala po tayong kamag-anak na nasa posisyon, no? Meron na yata, may mga kamag-anak din ako na kapilido ko naman, pero malayo-malayo na. May tumatakbo na mayor o councilors. But, sa akin, hindi rin talaga tayo pabor dyan sa dynasty na yan. Kasi isa rin yan na dahilan ng corruption. No? At yun ang aking, kumbaga sa gustong labanan, no? Yung corruption na yan. Finally, Colonel, at alam po namin, meron din po kayong mga aktibidad pa. Baka gusto nyo pong banggitin sa ating mga taga-subaybay para at least masubaybayan po nila yung inyo pong mga lakad ng inyo pong team para naman ma-welcome ho nila kayo kung sakasakali. Mensahe po ninyo para sa ating mga botante ngayong nalalapit na ho, 82 days before elections. Go ahead, Colonel Querubin. Sa aking mga kababayan, no, ako si Ariel Querubin. At tatakbo tayo uli kasi nga nakita natin na ang kailangan natin sa Senado isang matapang na senador, no? Matapang, may political will, may takot sa Diyos, may konsensya siya. At kailangan natin ngayon sa Senado ang isang bayani na senador at isang sundalo na senador kasi alam nila pagka sundalo yung naandyan na matapang yan, no? So yan yung ating daladala na matapang na senador na kayang lumaban kahit kanino. Subukan na natin yan. Sabi ko nga, 2 beses tayo nakulong noong araw dahil lumaban tayo sa korupsyon. At wala tayong takot na ipaglaban natin yung kapakanan ng taong bayan. Pagka tayo nahalal sa Senado, no? Yung Ariel Querubin, makakaasa kayo kasi hindi siya marunong magnakaw, hindi siya marunong mangupit, no? So yan ang Ariel Querubin. May boses kayo sa Senado. Maraming salamat po. Maraming salamat, Colonel Ariel Querubin, sa pagkakataon makausap po namin kayo dito sa Bombo Radio Philippines. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang isa ho sa ating naitampok dito sa Davao 2025 ng Bombo Radio Philippines. Bahagi po ito ng serbisyo publiko ng Bombo Radio Philippines para maipakilala ho yung mga kandidato natin at kayo mismo makapili ng nais po ninyo na maihalal bilang susunod na senador ng ating bansa. At yan ang Davao 2025. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!